Ito si BG Ayong, isang minamahal na TikTok star at influencer. Ang kanyang positive vibes ang nakabihag sa puso ng libo-libo. Ngunit ang kanyang kalunos-lunos na katapusan ang gumulat sa mundo ng online. Si Ayong ay isang 32 years old na influencer sa South Korea. Siya ay kilala sa kanyang nakakaingganyong mga stream sa Africa TV at lively sa mga posts sa Instagram. Nagkaroon siya ng mahigit 200,000 followers na karamihan sa kanila ang tingin sa kanya ay isang happy-go-lucky kapag nasa harap siya ng kamera. Ngunit ang masayang buhay na ipinapakita niya online ay nagkukubli ng mga personal na pagkikibaka. Kabilang ang isang walang humpay na problema sa stalker na ipinahiwatig niya sa isang misteryosong mensahe sa kanyang social media. Sa kanyang huling post sa Instagram, inihayag ni Ayong na hihinto na siya sa streaming para mamuhay ng normal. Nangako siya na ididetalye niya ng buo sa sandaling makabalik na siya sa Korea. Isang pangakong hindi na niya matutupad. Sa paghahanap ng katahimikan mula sa kanyang mga problema, naglakbay si Ayong sa Cambodia noong unang bahagi ng June 2023. Umaasa na matatakasan ng pagiging sikat at ang takot sa kanyang stalker. Nagplano siyang manatili sa isang kaibigang Koreano na nanirahan sa Cambodia. Ngunit 2 araw pa lang sa kanyang pamamalagi nang wala na si Ayong. Ang huling taong nakakita sa kanya ay noong June 4, nang pumasok siya sa isang maliit na klinik na pinamamahalaan ng mag-asawang Chinese na sina Ryu Wenxiao at ang kanyang asawang si Tai Wei-jin. Ang klinika na nangako ng isang kasanayan ng mga medikal na paggamot, mula gynecology hanggang dermatology, na napag-alaman sa kalaunan na ito ay iligal na ipinapatakbo. Ipinapakita sa CCTV footage na si Ayong ay pumasok sa klinika mukhang kalmado at maayos, ngunit hindi na siya nakalabas. Pagkalipas ng 2 araw, natuklasan ng mga manggagawa sa isang lokal na construction ang katawan ni Ayong na nakabalot ng isang tradisyonal na banig ng Cambodian at nakatali ng mga kable ng kuryente. Ang kanyang katawan ay natagpuan sa isang hukay na bahagyang nakalubog sa tubig. Ayon sa paon ng ulat, matinding pagpapahirap ang ginawa sa kanya na naiba lang ng maaaresto si Ryu at Tai at nabunyag ang kanilang panlilinlang at malpractice. Pinasinungalingan ng mag-asawa ang nangyari kay Ayong sa gabing yon at ang kanilang kaso ay nagdulot ng galit sa international media. Ang kaso ni Ayong ay naging isang kwento tungkol sa panganib ng isang pagiging sikat na influencer. Ito ang maitim na bahagi ng pagiging sikat sa social media. Tuklasin po natin ang nakakatakot na kaso ng TikTok star na pinahirapan hanggang sa mawalan ng buhay ng 2 doktor. Ang pagiging isang internet sensation ay nangangahulugan na sinusundan ka ng maraming tao at hindi mo kilala ang mga to sa totoong buhay. Ito ay may kasamang panganib at nalaman lang ito ni Ayong pagkatapos niyang sumikat sa TikTok. Ang pagsikat ni Ayong hindi lamang nangyari sa isang gabi. Kahit na lumaki siya sa South Korea, siya ay palaging masigla at mataas ang ambisyon. Nagsimula siya sa mga simpleng video, pagbabahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay, mga tips sa makeup at pagluluto. Ang kanyang totoong personalidad ay mabilis na nagustuhan ng mga tao at naging malaking pangalan si Ayong sa Africa TV kung saan ibinabahagi niya ang lahat mula sa paglalaro hanggang sa lifestyle vlogs. Habang dumarami ang kanyang mga tagasunod, lumalakas din ang kanyang impluwensya. Higit pa sa isang entertainer si Ayong, siya ay isang kaibigan sa kanyang mga manonood. Ang kanyang mga stream ay isang lugar kung saan nadama ng mga tao na konektado sila. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa mga relasyon, sa kalusugan ng isip at ang stress ng pagiging online. Sa kabila ng kanyang pagiging bukas, hindi naman ibinahagi ni Ayong ang lahat sa kanyang mga tagasunod. Kapag ibinabahagi ng mga influencers ang kanilang buhay online, maaari itong maging malapit sa kanilang mga tagahanga. Sa kasamaang palad, may mga taong lumalampas na sa kanilang limitasyon. Maaaring subaybayan ng mga stalkers ang isang influencer sa bawat galaw sa pamamagitan ng pagsama-sama ng impormasyon na kanilang pinopost. Halimbawa, kung ang isang influencer ay nagpost tungkol sa kanilang paboritong cafe o sa kanilang pang-araw-araw na gawain, maaaring malaman ng stalker kung nasaan sila sa ilang partikular na oras. Ang patuloy na pagmamatsyag na ito ay nakakatakot. Ang mga influencers ay madalas na nababalisa, nalulumbay
at palaging alerto at minsan ay umiiwas sila sa mga aktibidad na panlipunan upang manatiling ligtas na nagdudulot ng pinsala sa kalusugan ng kanilang isip. Noong June 2, 2023, dumating si Ayong sa Cambodia, umaasang makakatagpo ng kapayapaan. Ngunit 2 araw pa lang ang nakalipas, nawawala na si Ayong. Noong June 3, bumisita si Ayong sa klinik ng mag-asawang Chinese na sina Rio at Thai. Sa unang pagkakataon, umalis siya ng walang anumang isyu. Gayunpaman, bumalik siya kinabukasan at sa pagkakataong ito, hindi na siya nakalapas. Makikita sa kuha ng CCTV ang pagpasok niya sa klinik bandang 4:00 ng hapon. Makalipas ang 1 oras at kalahati, biglang nagsara ang pinto ng klinika at ang nakabukas na karatula ay kinuha. Ang nangyari sa mga oras na yon ay nananatiling misteryo. Maliban sa nakakatakot na katotohanan na si Ayong ay pinahirapan at nawalan ng buhay sa loob ng klinika. Ang katahimikan ay kakaiba at hindi pangkaraniwan para sa klinika. Pero paminsan-minsan lumalabas ng klinika si Rio at Thai at tumitingin sa paligid. Halos parang kinakabahan sila sa isang bagay. Pagkalipas ng 4 na oras, mga 1:00 ng madaling araw, isang asul na sasakyan ang huminto sa mismong tapat na pasukan ng klinika at nakatalikod sa CCTV camera ang trunk nito. Gumugol ang mag-asawa ng mahabang panahon sa pagkarga ng isang bagay sa kotse bago umalis. Kinabukasan, June 6, ang karaniwang kaguluhan ng isang lokal na tanawin ng construction site ay nagulat dahil ilang minuto lang nang magsimula ang kanilang operasyon. Natagpuan ng mga construction workers ang katawan ni Ayong na nakabalot ng tradisyonal na banig ng Cambodian at nakatali ng mga kable ng kuryente. Ang kanyang katawan ay nasa isang hukay bahagyang nakalubog sa tubig. Ang mga paunang ulat mula sa pulisya ng Cambodia at media ay nagmumungkahing matinding pagpapahirap ang sinapit nito. Ang isang post mula sa pagsusuri sa kanyang katawan na lamang nagtamo si Ayong ng malawak na pinsala sa mukha na may malalim na mga sugat, mga paso at mga pasa hanggang sa ang kanyang mukha ay hindi na matukoy. Ang isang post mula sa pagsusuri sa katawan ay na lamang nagtamo si Ayong ng malawak na pinsala sa kanyang mukha na may malalim na mga sugat, mga paso at mga pasa hanggang sa ang kanyang mukha ay hindi na makilala. Higit pa rito, nagtamo rin siya ng bali sa kanyang liig at dahil sa ang kanyang suot na panloob ay nasa labas, ipinagpalagay ng mga otoridad na pinagsamantalahan din si Ayong. Ang labis na pinsala ng kanyang katawan ay humantong sa mga maling interpretasyon. Gayunpaman, ang eksaktong dahilan ng pagkalagot ng kanyang hininga ay nananatiling hindi alam dahil walang masusing pagsusuri sa katawan ng ginawa. Kaagad namang kumalat ang balita tungkol sa malagim na nangyari kay Ayong. Nalungkot ang kanyang mga tagahanga at ang social media ay napuno ng mga pagpupugay at mga kahilingan para sa hustisya. Ang kakaibang mga pangyayari sa pagkalagot ng kanyang hininga ay humantong sa maraming mga teorya at haka-haka, pero karamihan sa kanila ay may parehong akusasyon. Ang mag-asawang nagpatakbo ng klinika na yon ay tiyak na nagkasala. Dahil live streamer si Ayong, inisip ng mga salarin na marami siyang pera. Inisip nilang tinapos ang mag-asawa si Ayong dahil sa pera. Sinimulan naman ng pulisya ng Cambodia ang isang masusing pagsisiyasat na humantong sa pag-aresto kina Rio at Thai. Ang klinika ay pinapatakbo ng walang mga lisensyang medikal at ang kanilang mga aksyon nung gabi ng insidente ay kahina-hinala. Hindi pare-pareho ang paon ng depensa ng mag-asawa. Sa unang interogasyon, sinabi ni Rio na pumunta si Ayong sa klinika para magpa-injection ng Chinese medical serum para palakasin ang kanyang immune system. Sinabi niya na nagkaroon ito ng seizure pagkatapos ng injection at sa takot sa mga kahihinatnan ng pagpapatakbo ng isang ilegal na klinika, nagpasya siyang itapon ng kanyang katawan. Ngunit hindi nagtagal ay nagbago ang kanyang kwento. Habang pinipilit siya ng mga investigador para sa katotohanan, sinabi ni Rio sa mamamahayag na dumating si Ayong para sa isang injection ngunit umayaw dahil meron siyang mga marka ng karayom. Sinabi ni Rio na nagpasya si Ayong na magpahinga sa isang kama sa klinika at binawian ng buhay sa kanyang pagtulog. Ang kwentong ito ay hindi bumente sa mga otoridad. Alinman sa kanyang mga paliwanag ay puno ng mga kontradiksyon at hindi malinaw ang nangyari kay Ayong.
Naging bagong magulang lang sila ni Tay. Kakasilang lang ng kanilang sanggol, kaya't bakit nila ipagsasapalaran ang kanilang kalayaan sa pamamagitan ng pagkuha ng buhay ng isang tao? Ginagamit nila ang kanilang bagong silang na anak bilang isang dahilan para sa pagtatangkang pag-iwas. Dinala ang forensic team para suriin ang pinangyarihan at ang katawan ni Ayong. Sa paon ng obserbasyon, sinabi nilang dumana si Ayong ng malaking trauma, ngunit ang eksaktong sanhi ay mahirap matukoy dahil sa pagkababad sa tubig. Ang mga marka sa katawan ni Ayong ay hindi umayon sa paliwanag ng mag-asawa. Ang kawawang si Ayong ay lumaban para sa kanyang buhay hanggang sa huling segundo. Meron siya mga marka sa kanyang katawan na nagpapahiwatig na inatake siya, pinigilan at pinahirapan. Matindi ang reaksyon ng publiko sa malagim na nangyari kay Ayong at ang mga social media platform ay dinagsa ng mga pagpupukay. Gayunpaman nanatiling hindi malinaw ang motibo ng mag-asawa at pinapanatili lamang nito ang kaso ni Ayong bilang isang hot topic online. Ang pag-aaresto sa mag-asawa ang naging simula ng legal na aksyon ng mga otoridad ng Cambodia. Gayunpaman, ang sistema ng hustisya sa Cambodia ay nagpapahintulot sa mga suspitsado na makulong ng hanggang 3 taon habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat. Sa napakahabang prosesong ito, nangangahulugan na ang pamilya at ang mga tagahanga ni Ayong ay kailangang maghintay ng mahabang panahon. Ang mga pagliliti sa korte ay puno ng tensyon. Ang kanilang depensa ay patuloy na nagbabago. Sinabi ni Tay na hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Ayong. Iginigiit na abala siya sa kanilang bagong silang na anak sa mga kritikal na oras na yon. Sabi rin ni Rio na ang kanyang misis daw ang nag-aalaga sa bata, kaya hindi nito alam kung ano talaga ang nangyari. Itinago niya umano ang katawan at hindi niya umano binigyan ng mapaminsalang gamot. Binigyan niya lang umano ito ng gamot na karaniwang ginagamit sa China. Pagkatapos ay nagreklamo umano ito ng pagkahilo. Nagbigay naman ng ibang salaysayang prosekusyon. Sinabi nilang sinadya ng mag-asawa na lukuhin si Ayong para sa kanilang masamang plano. Ipinakita rin sa korte ang footage ng kahina-hinalang ikinilos ng mag-asawa nung gabi na ika-4 ng Hunyo at sa mga unang oras na ika-5 ng Hunyo. Ang huling hatol at ang paghatol ay hinihintay pa na may kasamang buntong hininga. Nakakuha naman ng international na atensyon ang kasong ito. Ang hindi magkatugma na kwento ng mag-asawa na sinamahan ng nakapipinsalang ebidensya, malino na may tinatago pa silang mas higit pa kaysa sa kanilang inamin. Ang publiko ay nananatiling nakatuon gamit ang social media bilang isang forum para sa talakayan at haka-haka. Mahigpit naman na sinusubaybayan ng gobyerno ng Korea ang kaso na umaasa ng hustisya para kay Ayong. Ang pagsisiyasat sa pagkawala ni Ayong ay nagpapatuloy para sa pag-asa ng marami at para sa pagdudulot ng paghilom sa sugat ng kanyang pamilya at mga tagahanga. Ang mga otoridad ng Cambodia ay nasa ilalim ng pressure para tiyakin ang isang masinsinan at malinaw na imbestigasyon. Samantala, ang pamilya at mga taga-suporta naman ni Ayong ay nananatiling vigilant gaya ng dati. Ang kwento ni Ayong ay isang masakit na halimbawa kung paanong ang paghahangad ng kasikatan at tagumpay ay maaaring minsan ay may hindi inaasahan at mapanganib na kahihinatnan. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.